Ayan, so magandang gabi po sa lahat. Saan na ba yung share ko? Teka, stop ko muna ha. Bigla nawala. Okay, ayan. So ito po ang title ng ating topic for tonight, God's Sovereignty in Man's Salvation. Actually, napakinggan ko po kasi talaga itong message na to sa isang pastor na pina-follow ko dati. At glory to God kasi pinagkaloob ng Lord na po na tayo ay magbahagi ngayon. At si Lord po ang bahala na mag-manifest sa atin at maghayag po ng magandang balitang itong ipinagkaloob ng Lord sa atin ngayong gabing ito. So basahin lang po muna natin ang ating mensahe bago po tayo mag-pray. So naglagay po ako ng English tsaka Tagalog para po lahat po ay maunawaan po natin. So sa Matthew chapter 11 verse 25 to 26, ayan, Jesus' prayer of thanksgiving. At that time, Jesus prayed this prayer: O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, and for revealing them to the childlike. Yes, Father, it pleased you to do this way. My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. Come to me. Then Jesus said, Come to me, to all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. So ito po ang Tagalog natin. Lumapit sa akin at magpahinga ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng mga bata, tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gano'n ang nais mo, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So let's pray po. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord, Panginoon naming lahat na pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Muli, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa oras na to na kami ay pinagsama-sama mo, Panginoon, upang muli ikaw ay aming mapapurihan, maparangalan, mapasalamatan ng tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Sambahin ang tanging pangalan mo, Panginoon, at papuri sa iyo, Lord God, sa mensaheng ibababa mo ngayong gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na ikaw ang siyang mangunguna sa buhay ng bawat isa na mag-manifest sa puso ng at isip ng bawat isa, Lord God. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang mahayag, Lord God. Ikaw ang siyang manguna. Ikaw ang magbigay ng wisdom, knowledge and understanding sa akin, Panginoon, at sa mga makikinig, Panginoon, na ikaw ang siyang maghayag, Panginoon, at hindi ako. Hindi ko po ito kakayanin, Lord God, kapag wala ka po sa tabi ko, Panginoon. Kaya isinasama ko po sa iyo, Panginoon, pakalinisin mo po ang iyong lingkod sa oras na to na maging karapat-dapat ako na maghayag ng iyong banal na salita. At Panginoon, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, nagagawa pa, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Alam kong hindi ako karapat-dapat, Panginoon, pero narito ako sa iyong harapan upang maglingkod sa iyo, Lord God. At sa lahat ng mga kasamahan ko dito na narito ngayon, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang siyang
mahayag sa buhay nila, Panginoon, at anuman po, Panginoon, ang maibaba mong mensahe, Lord God, sa iyo po ito nanggaling at hindi po sa akin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Bigyan mo po kami ng magandang internet connection, Panginoon, at ang mga kasamahan namin na wala pa dito ngayon, Panginoon, ipaalala mo po sa kanila ang ganitong gawain. Muli po, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa lahat, Lord God. Isa man po dalawang nagkakatipon sa iyong pangalan, ka ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. So, ayan po. Tayo po ay dadako sa ating mensahe ngayong gabing ito. Feedback sa akin, hopefully, may feedback sa inyo. No? So, ayan po, meron po tayong tatlong pag-aralan lang po ngayon na maibaba ng Panginoon. So, number one po, God is sovereign. Ang Diyos ay dakila at higit sa lahat. And number two, God's sovereignty through His Son. Ang soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Po. And God's offer rest and salvation. Ang kapahingahan at kaligtasang alok ng Diyos. So medyo malalim yung word na soberanya kaya hindi ko siya ginamit. So sovereignty na lang kasi parang kadakilaan ng Panginoon naman din po Pero makikita nyo rin naman po sa slide. So glory to God at ito po ang number one na po na pag-uusapan natin. Ang Diyos po ay dakila at higit sa lahat. Sabi nga po sa Mateo 25:26, 11, Mateo 11:25-26, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat ganun ang nais mo. So, nagtingin po ako ng ibang version ng English. Sa Amplified po kasi mas naiintindihan ko siya ng maayos. At ito po yung pagsali niya doon. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, na kung saan po pinakita diyan na openly and joyfully acknowledge, no? Ina-acknowledge ni Jesus Christ yung great wisdom na galing po sa Panginoon natin. That you have hidden, ayan, hinighlights ko po yung mga words na importante matandaan natin. Hidden these things, no po, yung spiritual truths o yung katotohanan um, na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin and repentance, from the wise and intelligent and revealed them to infants. Infants na binabanggit dito, yung mga new believers or yung mga taong seeking God's will and purpose na po. And yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. So isa-isahin po natin kung paano po maihayag ng Panginoon sa atin ang mensaheng ito. So, gaano ba kadakila ang Panginoon at higit sa lahat? Sa nakikita ko po dito, itong prayer ng Thanksgiving ng Panginoon natin. Ito yung prayer niya para dun sa mga tao sa na topic natin last week, sa Matthew 11:20-24 na nakita naman natin doon na talagang ni-rebuke po niya, na yung mga tao na napahayagan niya na nabigyan na ng kung anong mga banal na salita ng Panginoon, may mga miracles din na nangyari, pero may mga taong nakarinig ng salita, pero nanatili pa rin sila sa kasalanan. So isa yun sa mga pinag-pray na po ng Panginoon na nangyari doon na makikita natin dito kung paano niya tinugon yung katotohanan na sa harap ng mga taong nahusgahan niya, ayaw pa rin sumunod sa kanya, at ngayon naman po yung mga taong pinili niya na mabigyan ng kapahingahan. Kaya papuri pasasalamat sa Panginoon sa mensahe talagang ibababa niya ngayon. Talagang super blessed po ako na ginamit ulit tayo ng Panginoon ngayon at siya ang mahayag sa umagang ito at sa gabing ito. So makikita po natin dito, matatanong natin, bakit kaya ikinubli ng Diyos ang spiritual truth or katotohanan sa mga taong matatalino? Nung una ko po itong binabasa, talagang hindi ko talaga maintindihan. Sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin ito? Di ba? Pero alam naman ng Diyos kasi kung bakit kinubli niya or inilihim niya to, hindi niya ni-reveal muna or inilihim niya doon sa mga matatalinong akala nila marunong na sila, 'di ba po? Sapagkat alam niya na sa simula pa lang tatanggihan na ng mga ito yung katotohanan. Okay? So may mga tao, 'di ba, na
kahit gaano pa natin i-share yung word of God, 'di ba? We're doing our best na i-save sila, or we're doing our best na ibigay, hindi naman tayo makakapag-save, si Jesus naman. Kumbaga, yung katotohanan na si Jesus ang ipakilala natin sa kanila, na masisave tayo through Jesus, 'di ba? Kahit na pinagtatabuyan na tayo, 'di ba? May time yun na hindi sila nakikinig, 'di ba? Yung mga nag-evangelize sa jeep, sa bus, kapag nagpe-preach sila doon, nag-share sila ng word. Di ba may mga taong ayaw namang tumanggap, ayaw nilang pakinggan. So, alam ng Panginoon, ano po, simula't simula pa lang. Kasi He is God, our God is omniscient eh. He knows everything. He is all-knowing God. Alam niya na may mga taong magmamatigas na puso. Ano po? Kaya sa simula pa lang talagang yun na yung prayer ng Panginoon natin. I praise you, Father, Lord of heaven and earth. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Alam mo lahat ang nangyayari. At alam mo pa kung ano pa yung mga magaganap. No? Kaya doon pa lang talagang he openly and joyfully acknowledge yung pinaka-great wisdom ng Panginoon. Ano po? Na ipinagkaloob niya na simula't simula, no? Siya ang simula, 'di ba? Siya ang wakas na nakakaalam ng higit sa lahat kung ano man po yung nangyayari sa atin, no? Alam niya po 'yun. Kaya talagang 'yun yung ginawa niya para um, yung mga taong matatalino o marurunong na akala na nila alam na nila lahat, ano? 'Yun isa sa mga nangyari doon sa Matthew 11:20 to 24, na kahit alam na nila yung katotohanan, hindi pa rin nila tinanggap. So, sa mata ng tao o sa mundo, sila yung mga taong may pinag-aralan kung sino ba yung matatalino, sino ba yung mga marurunong. Kasi ako nagtanong ko, Lord, sino ba yung matatalino at marurunong na binabanggit mo rito? So, sa mata ng tao or sa makamundo, no, sila yung mga taong may pinag-aralan, nakatapos, yung may degree. 'Di ba? Yun yung tingin natin sa mga taong matatalino at marurunong, may pinag-aralan. Kumbaga talagang high class. Kumbaga, degree holder, yun ang tingin ng mga tao kapag nakatapos ka ng pag-aaral, di ba? Nakapagtapos ka ng college, may maganda kang trabaho. Yun yung tingin nila, smart ka na, smarte ka. Kumbaga, parang feeling nila kaya mo lahat, di ba? Marami ang taong nakikisundo sa'yo or marami nakikisama sa'yo, di ba? Kapag ganun yung klaseng tao na kaharap. Okay? So, dun nakatingin yung mata ng tao na very intelligent, very smart, yung isang tao kapag nakatapos or may degree, di ba? Pero sa katotohanan, when we are speaking about spiritual, ano po, sa mga taong katulad nito, hindi naman natin nilalahat, ano po, pero dahil alam naman natin na mayroon din mga may pinag-aralan na mayroong kilala ang Panginoon na nag-preach din sila, di ba? Mga nakatapos na mayroon na din alam. Pero mostly, ano po, ang binabanggit dito is yung mga taong mapapride, ano po, yung mga taong akala nila alam na nila lahat, masyado na silang bilib sa kanilang sarili, yung hindi na sila marunong makinig o tumanggap ng mga pagkakamali, di ba? Sobrang proud na sila sa sarili nila. Dumarating na yung time na sila na yung napupupurihan, hindi ang Panginoon. No po? At dati sa business namin, may ganyan kami, yung acne, yung alam ko na yan, laging ganun ang ano, 'di ba? Yung feeling na alam na nila lahat, no po? Kahit na mali na yung ginagawa, ginagawa pa rin nila, pinanindigan pa rin nila. So, yun yung mga tao na sa sarili sila nagtitiwala, no? Na maliligtas sila dahil sa sarili nilang kagagawan, 'di ba? Kumbaga, ina-acknowledge nila yung sarili nila, hindi si Jesus yung ina-acknowledge nila. So, yun yung mga tao, ano po, na pinaglihiman ng Panginoon ng katotohanan dahil nga ayaw nilang makinig doon sa isinishare ng Panginoon natin. So, yan yung mga tao na pinagdidiin ng Kristiyano sila, no po, pero hindi naman pinapakita sa buhay niya. Iba yung pinakikita sa kilos, sa pananalita, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, sinasabi niya lang na born again Christian siya, pero yung kilos niya yun pa rin, 'di ba? Nagmumura pa din, umiinom pa rin ng alak, 'di ba? Marami pa rin tayong mga kakilalang ganyan, pero sabi ko nga, hindi naman sa gawa kundi sa pananampalataya. Kaya lang syempre, pag alam mo na yung katotohanan, dapat lakaran mo na, 'di ba? Lakaran na natin, no? Which is hindi lang po kayo, kundi pati ako talaga. Kaya maraming mga Kristiyano talaga na puro lang sa nguso, kulang sa puso, na po. Lagi ko din po talaga yan na inaano sa akin ng Panginoon na
kailangan kapag ka talagang marunong ka or gusto mo na sumunod sa Panginoon, di ba, na alam mo na yung katotohanan, kailangan talaga sumunod ka at ipakita mo talaga sa buhay mo. Ano po? So, gaano pa kadakila at higit sa lahat ang ating Panginoon, ang sabi ni Jesus, ang kanyang salita ay hiniyag niya sa mga sanggol. So, kanina nakita natin kung ano yung pagkakaintindi natin doon sa mga matatalino at marurunong. So, sanggol naman ang ginamit ng Panginoon sa English infant, no po, which is sila sa meaning, no po, na pagkakaintindi natin, sila yung mga simple minded po, mga bata, yan, unlearned person like children who can easily digest whatever is taught to them. 'Di ba kapag ka mga bata pa mabilis pang turuan, 'di ba? Madali pa silang maniwala sa kung ano yung isasabihin natin, 'di ba? Pero sa atin spiritually, sino ba yung mga sanggol na tinutukoy dito? So ito yung mga tao na mapagpakumbaba, yan, yung ina-accept nila na sila ay makasalanan, alam nilang hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan lamang. They are teachable heart, madaling turuan, ano po? At ito yung mga new believers, yung those seeking God's will and purpose. Although tayo na mga believers na talaga, na alam naman na natin yung katotohanan, 'di ba? We are willing pa din na i-digest kung ano yung mga pwede nating matutunan. Okay po? Kaya ito lang yung in-example doon kasi dahil nga sa tulad sa mga bata, madali silang maturuan, 'di ba? Kami dati doon na nga sa business namin maipasok ko lang kapag kaganyan, mas masarap din talagang kausap yung mga bago, yung mga wala pang alam, yung mga first time, ganun. Kasi kapag ang kausap mo ay mga professional, mga kausap mo ay may mga pinagtapusan, tapos pa-attendin mo ng training, talagang hindi sila nag-empty cup eh. Parang sobrang punong-puno na, no, yung cup mo, kapag ka merong ipinasok sa'yo, no po, or yung mind mo, pag may pinasok sa'yo, hindi mo na siya maa-absorb. Kasi hindi ka tumatanggap ng mga bago, no po. So, ganun yung gustong iparating ng ating Panginoon sa atin. Every day, no po, dapat lagi tayong willing na matuto. No po, lagi tayong willing na matuto sa kung ano yung gustong ituro ng Panginoon sa atin. Hindi porket nakakapagbasa tayo ng Bible, hindi porket nakaka-attend tayo ng mga preaching or ng mga gawain, is alam na natin lahat. Bawat speaker, bawat mga messenger, no po, kahit isa-isang topic yan, or isang topic yan, may iba't ibang kaparaanan ng Panginoon at may iba't ibang kapahayagan. Ano po? Kaya tayo as servant ng Panginoon, ano po, willing tayo na palaging makinig sa kung ano man po ang kapahayagan ng Panginoon doon sa taong yun. So ito yung in-example ng Panginoon na mas masarap pa, no, na talagang bigyan ng banal na salita yung mga taong mapagpakumbaba, yung ina-accept nila na sila ay makasalanan. So alam ng tao na yun na maliligtas siya na hindi lang sa sarili niya, kundi sa Panginoon, di ba? So dito natin makikita na talagang pag na-accept natin si Jesus Christ sa buhay natin na hindi natin kakayanin talaga na kung wala siya sa buhay natin. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ko to kakayanin, Lord, kung wala ka. Dahil alam ko na ang Lord ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Ano po? So, mag-self-check muna tayo doon sa first topic po natin, kung alin ka dito. Yan, sa mga napapakinggan natin or sa mga ina-apply natin sa buhay natin, alin ka ba dito? Ikaw ba yung matalino o ikaw yung sanggol? Talagang may tatanong mo sa sarili mo, matalino ka na ba talaga? Alam mo na ba talaga lahat? Maliligtas ka ba sa pamamagitan ng sarili mong gawa o sarili mong kakayahan? O sanggol ka pa rin na willing papasukin yung katuruan ng Lord sa buhay mo? O tanggapin na hindi mo kaya kung wala siya sa buhay mo? Palagi tayong mag-self-check po. Ano? Kung pinili at tinawag ka ng Diyos, susunod ka ba? Diba? So lagi yan mayroon 'di bang kaparaanan ng Panginoon kung papaano siya mangungusap sa atin, ano po. So para sa akin po no na mas mabuti na maging mangmang sa mata ng tao, wag lang sa mata ng Diyos. Alam na natin ang katotohanan, pinaalam at pinaranas na sa atin. So kailangan po lakaran natin ano. Ganyan po makapangyarihan ng ating Panginoon na napakadakila ng ating Panginoon. No po na pinipili niya yung mga taong willing makinig sa Kanya at yung mga taong willing na sumunod sa Kanya. Kaya we are so blessed dahil alam ko, isa tayo no po, sa mga napili ng Panginoon. Tayong lahat dito. Dahil yun yung will ng Lord. Ano po, sa Matthew 11:26, Oo, Ama, sapagkat ganun ang nais mo.
Lahat ng nangyayari or pangyayari sa buhay natin, ano po, nakabase po yun sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, di ba, mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano natin. Kasi minsan, tayo, nagpaplano na ito yung gusto ko, Lord, ito yung gusto kong gawin, pero hindi naman yun ang pinapagawa ng Panginoon sa'yo, di ba? So, kailangan po, lagi natin pakinggan kung ano ang sinasabi ng Lord sa atin, kung ano ba yung kalooban ng Panginoon sa atin, ano po. Nailagay ko lang din po itong taga-Efeso chapter 1 verse 4 kasi dito rin naman po natin makikita yung kasagutan para nasa Bible verse pa rin po ang ano natin, ang mga sagot natin no, sa mga pinapahayag ng Panginoon sa atin. So sabi sa Efeso chapter 1 verse 4, bago po likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil saan daw? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Na po. So, si God, no, hinide niya and revealed niya yung truth and repentance through His Son, Jesus Christ. Ginamit niya ang Panginoong Jesus, no po, para malaman natin yung katotohanan at malaman natin na tayo ay nagkasala at ang mga kasalanan natin na siya ang magtutubos. So, sa umpisa pa lang, alam na ng Lord na kung sino yung mga pipiliin niya na magiging kanya, na maniniwala sa kanya, na i-accept niya, kung i-accept kung ano yung mga i-share sa kanya na word, ano po. At dahil tayo, tinawag ng Panginoon, kailangan po makipag-isa po tayo kay Kristo. Hindi po pwedeng si Kristo lang, hindi po pwedeng ako lang or hindi kayo lang. Kailangan po ikaw at si Kristo, ako at si Kristo. Ano po? So, kailangan po makipagtulungan tayo sa Kanya. So, yan po ang isa sa mga reason na pinagkaloob ng Lord sa atin na pag-ibig ng Diyos at siya ay pinakamakapangyarihan sa lahat na ipinagkaloob niya sa mga taong pinili niya yung katotohanan, ano po, at yung mga kasalanan na itinubos ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito yon yung sa number 2 natin, God's sovereignty through His Son. So, ang soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak o kadakilaan ng Diyos, ano po, ito ang sabi sa Matthew 11, verse 27. My Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son. And to those to whom the Son chooses to reveal Him. So ito yung kaparaanan ng Panginoon, ano po, na ibinigay na sa akin ang aking ama, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay, walang makakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Okay? So ito pa yung sa amplified version po kasi magkaiba sila ng sa NLT. All things have been handed over to me by the Father, and no one fully knows and accurately understands the Son except the Father, and no one fully knows and accurately understands the Father except the Son. And anyone to whom the Son deliberately wills to reveal Him. Okay po? So ano po ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin? 'Di ba si John, siya yung naging way para i-ready yung daan para sa ating Panginoong Jesucristo, ano po. Kaya dito rin po ako kumuha kay John sa kung makikita natin sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At pag tiningnan po natin yung John 1:14, naging tao ang salita. Okay? So, makikita natin dito sa Roma 29:30 din, ito yung kapahayagan ng Panginoon na sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag sa kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Di ba po? So napaka-bless po natin kasi makikita natin dito na sa umpisa pa lang, no po, pinili tayo ng Panginoon kung papaano tayo magiging katulad ng Jesucristo. Opo. So,
ito lang yung kailangan nating lakaran, na kung may gustong ipagawa ang Panginoon sa atin, maging Christ-like po tayo. No po? At alam natin na ang Lord ang gumagawa ng paraan kung papaano tayo no, malayo sa lahat ng mga kasalanang nagagawa natin. At yun yung promise niya sa atin na ibibigay niya yung kanyang bugtong na anak para mahabahaginan tayo ng kanyang kalwalhatian. Para, di ba, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Opo. So, makikita rin po natin dito, di po, ayan o, inulit lang natin na the Father has entrusted everything to me. No one truly knows the Son except the Father, and no one truly knows the Father except the Son. Those to whom the Son chooses to reveal Him. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Bakit po? Dahil sila po ay iisa. Di ba? So God the Father, no po, ang Diyos Ama natin, no po, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo na our Jesus Christ, ano po, na naging Jesus dito sa lupa. And nung siya ay, di ba, kinuha na nabuhay muli after 3 days, iniwan niya ang Holy Spirit. So, 3 in 1, God Father, God the Son, and God the Holy Spirit, yung ating Holy Trinity. So, they are equal. May relasyon sila sa isa't isa. Kaya walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. Ano po? So, sabi nga po sa John 15:16, ayan, ito din yung ating memory verse no, sa spiritual mentoring. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. 'Di ba? Nakita niyo po, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So isa po ito sa mga revelation ng Panginoon sa atin no po, na tayo no kapag meron tayong hiniling sa Panginoon basta makabubuti sa atin dahil tayo ay servant of God ano po, na alam natin na tayo ay pinili niya upang mag-serve sa kanya and mag-share ng word sa kanya. Hindi po tayo ang may kagustuhan nun, kundi ang Panginoon ang may kagustuhan po sa atin na maging part po no ng banal na salita niya. So, yung anumang naa-absorb natin, anuman yung mga napapakinggan natin, so kailangan po talaga na maisabuhay natin. Okay? So, eto pa, anong kadahilanan bakit sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus? So, ito yung kadakilaan ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang anak, ibinigay niya sa atin sa John 3:16-17. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba? Kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak. Diba? Sa pag-ibig pa rin, sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So makikita natin dito kung gaano po kadakila no, ang ating Panginoon, na ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ay ang mailigtas tayong makasalanan. Saan? Sa pamamagitan, or kanino? Sa pamamagitan ng bugtong na anak na si Jesucristo, na pumili sa ating mahayagan na salita niya at pinili na maghayag din sa iba. So yun yung kadakilaan ng Panginoon ano po na super blessed tayo na kilala natin siya ano po na talagang na-accept natin siya sa buhay niya na siya yung dahilan kung bakit nawalan tayo ng mga kasalanan. So yun yung ipinagkaloob na pagmamahal ng ating Panginoon sa atin na ipagkaloob ang kanyang anak no po para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. So dito naman po sa number 3, yan, God's offer rest and salvation. So, yung ating pangatlo, ito naman sa Matthew 28:30. Come to me, sabi niya, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart. And you will find rest for your souls, for my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Diba? Noong una pinakita ng Panginoon kung gaano ba siya kadakila sa buhay natin. Ano po? Kung gaano
Siya yung pinaka makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Na po? At yung pangalawa, kung papaano na yung kadakilaan niya ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Na po? So ngayon naman po, ipinagkaloob naman ng Lord sa atin. Ano ba yung ino-offer ng Lord sa atin? Rest, no, and salvation, kapahingahan at kaligtasan na alok ng Panginoon sa atin. So, dito natin malalaman, ano po, tingnan natin sa verse 28. Sabi niya, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Kung titignan po natin sa dictionary kung ano bang ibig sabihin ng rest, ano po, refresh after exertion or labor, yan, makakapagpahinga, relieve or set free from wearies, troubles, or disturbs po yan ha, nagkamali ako sa CCS. And come spiritually. So yan po yung meaning ng rest, no? Papahingahan, gusto mo magpahinga kapag pagod ka, di ba? And physically, kapag ka dito sa mundong ibabaw, tulad tayo, pag napapagod tayo, di ba? Mag-rest tayo, itulog mo lang, pag pagod na yung katawan mo, itutulog mo lang yan, paggising mo, okay ka na ulit, di ba? Pero yung mind mo, 'di ba? Yung mind mo, kahit na sabihin mo na nakapag-rest na yung katawan mo, eh kung ang sarili mo naman or ang isip mo naman hindi mo tinatantanan sa pag-iisip, ano po, hindi rin completely na makapag-rest ka physically, ano po. So nandoon yung um, kapahingahan na kapag ka ang dami mong problema, ang dami mong inaalala, napagod na yung utak mo, takbo na sa kung ano mga iniisip na problema. Tama po ba? Lumarating sa time na hindi mo na alam talaga kung ano ba ang totoong kapahingahan. 'Di ba? Kahit makakapagpahinga lang yung katawan mo pero yung isip mo, ganun pa rin. 'Di ba? So, sa atin, ang rest na ibibigay ng Panginoon sa atin, when you are in Jesus, kapag nasa Panginoon tayo, it's free. It's free from the Lord. No po? Sabi niya nga, di ba, come to me. Magpayakap ka sa Kanya. Huwag mong paguri ng sarili mo, sa Kanya ka magtiwala. Come spiritually. No? Magkaroon ng peace sa heart, there is healing. Kapag ka, ibinigay mo na sa Panginoon lahat, 'di ba? Tulad kanina ng sharing natin, 'di ba? Kung tayo ba ay wala sa Panginoon, yung mga pangyayari na yun na sunod-sunod, anong iisipin mo, 'di ba? Kumbaga, parang ano ba yung nagawa ko, Lord? Bakit ako pinaparusahan ng ganito, 'di ba? Pero wala pa 'yan sa mga dinadanas sa atin ng mga kapatid natin, 'di ba? Sa buhay ni Ma'am Shirley, 'di ba? Kung wala siya sa Panginoon, sa tingin mo, ma-overcome niya kung ano yung challenge na pinagdadaanan niya ngayon sa cancer, di ba? Pero makikita mo kung gaano ka-solemn, ka-peace, no? Yung pananalita ni Ma'am Shirley, di ba? Nakikita mo kasi alam niya, meron siyang kapayapaan sa Panginoon, di ba? So, kapag hindi ka na nag-iisip, ibig sabihin, sinurrender mo na lahat sa Panginoon. 'Di ba? Hindi mo na kailangan mag-worry. Hindi mo kailangan ipakita sa tao na namumroblema ka. 'Di ba? Oh. Sino ang nakakapag-isip sa inyo na ako nakakaharap sa inyo ngayon, pero meron akong challenge na dinadaanan na more than 600,000 mukhang mawawala. 'Di ba? Pero sa business yun, sa online. Pero sabi ko nga, thank you Lord. Kasi hindi ko nararamdaman na, oo, nandun yung panghihinayang, pero alam mo yun, hindi katulad ng iba na parang ang bigat sa pakiramdam, 'di ba? Hindi ako nag-worry. Kasi isinurrender ko na lahat eh. Sabi ko, Lord, ikaw na yung bahala lahat. Kung may mawala man, alam ko mas may malaking babalik. 'Di ba po? Kaya i-ano lang natin sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya lahat. I-surrender natin lahat sa Kanya. Pagpahingahin mo yung sarili mo, okay? Yung isip mo, na po, kapag ikaw ay nag-pray, na po, i-surrender mo lahat sa Kanya para kapag natulog ka, at peace yung katawan mo, at peace yung puso mo, at peace yung mind mo. Okay? Kaya nga sabi niya, come to me. 'Di ba? Yun yung kapahingahan, ipinagkakaloob ng Lord sa atin. Pero itong message na to, no po, nung ito po ay pinagnilay-nilayan ko, sabi ko hindi lang rest eh. Hindi lang rest yung ipinibigay ng Panginoon sa atin. Pati kaligtasan, yung rest ng soul natin, ipinagkaloob ng Lord sa atin. Ano po? So, dito makikita natin kung titignan natin yung verse 29, sabi niya, "Oh, take my yoke upon you."
Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. No po? So ano ba yung pamatok? Ano ba yung pamatok? Ano yung? So ito na, nilagyan ko ng itong pinaka-gold. Ito yung kahoy na yan. Yan yung kahoy na yan. Ginagamit sa mga hayop, di ba? Dalawang hayop. Kumbaga, isang yoke yan, pero dalawa sila ang nakalagay sa kanilang parang batok. Ano po? Kung mapapansin natin dito, no, ang yoke na sinasabi ng Panginoon sa atin, sabi ko nga kanina, hindi lang si Christ, hindi lang si Jesus, hindi lang ikaw, o hindi dalawa kayo. Ngayon ko lang, kumbaga, na-realize ko din sa mga pagbabasa at panonood natin, na kaya ginawang ganyan yung yoke, dalawa, kasi hindi pwedeng isa. So, ibig sabihin, ikaw at saka si Jesus, no po, pinagbabind kayo para makayanan nyo. No po? Kasi hindi pwedeng si Jesus lang. Dahil kapag si Jesus lang at hindi open yung mind mo, hindi mo siya tatanggapin, di ba? Useless yung mga ginagawa. Di ba? Pero ikaw lang, tapos hindi mo naman, wala ang Jesus sa buhay mo, hindi mo rin kakayanin. Manghihina ka rin. So, kailangan dalawa kayo. Di ba? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung sino man ang lumapit sa Kanya at tananggap ang Kanyang katuruan, siya ay makakawala sa luma o maling katuruan. Kaya nga sabi niya, let me teach you. Diba? Kung ano yung mga itinuturo ng Panginoon sa atin, pakinggan po natin. Sundin po natin. Siya po yung nagtuturo sa atin. Kasi 'di ba dati nung hindi pa tayo believer, talagang ang dami nating mga katuruan na napapakinggan, mga false teaching or mga maling katuruan nung dati pa na natin sa dati nating sasamahan, 'di ba? So, ngayong alam na natin na yung kung ano yung katotohanan, lakaran na natin. Okay? So, marirelease yung mga ceremonies, yung mga tradition dahil sa mga gawaing hindi makakaligtas sa tao. 'Di ba? Yung mga idolatry, 'di ba? Yung mga sa mga Diyos-Diyosan, 'di ba? So, alam mo na ngayon alam mo na itinuro na ng Panginoon sa iyo. Lakaran mo na kung paano ka maliligtas. Hindi ka naman maliligtas sa mga Diyos-Diyosan na yun, di ba? Hindi ka maliligtas dahil lang sa sarili mo. Maliligtas ka dahil sa Panginoong Yesus. Okay? Inaalok ng Diyos ang kanyang pamatok sa mga taong nabibigatan, sa mga dinadalang kasalanang nagawa, sa mga gustong makawala sa bondage na kinalalagyan. Ano po? So, ito yung offer ng Panginoon sa atin. Take my yoke upon you. Dalhin mo yung pamatok ko, di ba? Kasi ang Panginoon po natin ay mapagpakumbaba, no po? So makita natin dito, no? Panginoon natin, siya mismo yung lumalapit sa atin. Ang sabi ni Jesus, kung tayo ay lalapit sa Kanya at maniniwala, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ganyan po kapakumbaba ang ating Panginoon sa atin. Napaka-humble niya sa atin. Why not din na tayo maging humble katulad niya? Di ba po? Siya nga, Panginoon natin. Di ba? Siya na yung nagsasabi, lumapit ka lang sa Kanya at maniwala ka lang, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Bibigyan ka niya ng rest. Bibigyan ka niya ng peace. No po? Ito pa ang sabi niya, kapahingahan sa kasalanan at manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan siya ka-gentle at heart. Diba? Kanina pa natin binabanggit din ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan. No po, ang grasya ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo naliligtas. At magkakaroon tayo ng kapahingahan sa lahat ng mga kasalanan natin kung patuloy na mamahalin natin ang ating Panginoon, patuloy tayong susunod sa kung ano yung gusto niyang gawin natin sa buhay natin. No po? At ang kapahingahan ay kaligtasan. Di ba? Sabi natin kanina, hindi lang rest physically, no? Kundi rest for your soul. Okay? You will find rest for your soul. Magkakaroon ka ng kapahingahan, ano po, na makikita mo na ikaw ay ligtas na, ano po. Ang kaluluwa mo ay ligtas na kapag ikaw ay sumusunod sa katuruan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya tayo ay super blessed, ano po, na pinili tayo ng Panginoon. No? Alam niyo po, nung time na ginagawa ko to, ilang araw ko tong ginawa, pero kanina ko lang natapos yung pangatlo. Nung, kung hindi ako nagkakamali, ginawa ko siya ng Thursday, yung 1 and 2. Alam niyo po, napaiyak ako doon sa message na pinili, doon sa John 15:16, na pinili tayo ng Panginoon.
No po, doon ako parang sabi ko, Lord, thank you. Kasi yung kapahingahan na hindi mo makukuha sa mundong ito, no po, yun yung kapahingahan na nararamdaman natin sa Panginoon. No po? Ang sabi niya sa verse 30, "For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Di ba? Light is magaan, pero pwede ring light na kaliwanagan sa buhay mo. No po? Yun yung interpretation ko doon. Magaan at pwede ring liwanag sa buhay. Ang kanyang pamatok ay mabuti at punong-puno ng kabaitan. Na po, ganyan po ang ating Panginoon. Kaya sinasabi niya na my yoke is easy. Na po, andun yung grasya ng Panginoon. Nandun yung kabutihan ng Panginoon, nandun yung kabaitan ng Panginoon para hindi ka mahirapan. Ano po? Ang kanyang pamatok ay ang katotohanan at ang kanyang salita na magbibigay sa iyo ng liwanag at kagaanan ng loob. Ano po, hindi ko lang nailagay dito na isa rin sa mga interpretation natin is yung magiging magaan ang lahat. Ano po, at magiging maliwanag ang lahat sa buhay mo. Kapag nakita mo na yung katotohanan na sa salita ng Diyos na eto siya, 'di ba? Kasama ka niya kahit sa anuman pong laban ng buhay mo, anuman pong challenge ng buhay mo. Sa kanya ka lang makakakuha ng kapahingahan. Kung sinasabi mo na ikaw ay totoong alagad ni Kristo Jesus, hindi ka mabibigatan, 'di ba? Kasi bakit Lord? Bakit may nakapatong pa din, 'di ba? Minsan ganun yung challenge ganun yung naisip natin. Bakit hindi mo na lang kuhanin lahat? Bakit kailangan pa? 'Di ba kasi nga sabi nga kanina, pamatok dalawa, kailangan, hindi isa lang. So hindi pwedeng si Jesus Christ lang yung magsasuffer. Hindi pwedeng siya lang, although ginawa niya na yun para sa atin, pero ngayon sa kapanahunan natin, kailangan din natin gawin yung part natin. No po? Kasi kung talagang mahal mo siya, no po, at mahal mo ang salita niya, minamahal at tinatanggap mo ang salita niya, susundin mo ito ng walang pag-aalinlangan. Di ba? Mahal mo ang Diyos, mahal mo ang salita niya. Susundin mo ng buong buo, opo, wholeheartedly, fully, truly, no po, susundin mo siya. Kasi yung pagtugon at pagsunod sa kanya, yan ay ating responsibilidad. No po? Tayo ay kanyang pinili. Tumugon tayo. No po? May kaparaanan ng Panginoon kung saan niya tayo gagamitin. Kung okay ka sa pagtiteach, di ba? Okay ka sa pagkanta, okay ka sa pag-host, magpagamit ka. Ang importante, kapag may pagkakataon na ma-share mo din sa iyong kapwa kung sino si Jesus Christ sa buhay mo at sa buhay niya. Isa yun sa mga winning sa mata ng Panginoon. Kaya yan po ang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Ano po? At alam ko naman na madali lang naman po yung topic, pero alam natin na may laman na binigay ng Panginoon sa atin. Kung gaano siya pinakamakapangyarihan sa lahat, siya may gawa ng langit at lupa. Ano po? At kung paano ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para tayo ay maligtas. At kung gaano siya kadakila, no po, nabigyan tayo ng kapahingahan at kaligtasan, no po, na hindi na tayo mag-aalala kung ano man yung marating natin dahil alam natin na tayo ay nasa Lord, na kay Lord, no po. Yung kapahingahan na ipinagkakaloob ng Lord sa atin, isa po yun sa pinakamahalaga, no po, na bagay na hindi natin makukuha sa kahit kaninong tao, no po. Kapag may problema ka, huwag ka lang sa tao tatakbo, sa Diyos ka tatakbo. At lahat po yun, no, ang Lord ang magbibigay sa atin. At dito po ako magtatapos sa John 6:37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. So ito po, no, ang message ng Lord sa atin ngayong gabing ito. Ang isang maamo at mapagkumbabang tagapagligtas ay hindi tatanggihan ang isang makasalanang nagsisisi. Kaya alam ng Panginoon, kapag ikaw ay nagsisi sa mga kasalanang nagawa mo, na po, hindi ka niya tatanggihan. Dalawang kamay at buong katawan na tatanggapin ka. Basta lagi lang natin ipag-pray na tayo ay laging sumunod sa Panginoon, pagsisihan ng lahat ng mga kasalanan natin, at maging ready tayo sa muling pagbabalik niya.
No po. Kaya napakaganda po, no, na mensaheng ipinagkaloob ng Lord sa atin ngayon. Na kahit gaano tayo makasalanan, yung mga past natin, wala na yun. No po. Tayo ay isang born again na ngayon, no? Na kahit sobra tayong makasalanan, pero pinagsisisihan po natin, nagrepent tayo. No po. Yun ang binigay na kapahingahan ng Panginoon sa atin. Yun yung itinago niya, no, doon sa mga taong ayaw tumanggap sa kanya. At ito yung nireveal niya, di ba? Hidden and reveal. At ito yung nireveal niya sa mga taong nag-a-accept sa kanya. Kaya, praise God sa buhay ng bawat isa sa atin na ipinagkaloob ng Lord sa atin ang kapahingahang ito, pinagkaloob ng Lord sa atin ang wisdom na to na siya lamang at wala nang iba na po ang kailangan natin sa buhay natin. Glory to God po sa buhay ng bawat isa. Let's pray. God bless you all. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Patuloy ka naming sinasamba, pinupulit, pinasasalamatan sa oras na to, Lord God, sa kapahayagan na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord. Sobrang salamat po, Panginoon, na kami pinili mo na makilala ka namin sa buhay namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na isa kami sa mga nasa listahan mo na pinili mo, Panginoon, upang iligtas, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa buhay ng bawat isa. Sa anuman pong mga pagsubok na naranasan namin sa buhay namin, patuloy kang kumikilos, Lord God, at patuloy na binibigyan mo kami ng kapahingahan, Panginoon. Hindi lang kapahingahan dito sa mundong ibabaw, kundi kapahingahan, Panginoon, na makasama ka namin, Lord God. Na ang salvation, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, yun ang pinakadakila, Panginoon, at pagmamahal na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito, na nakiisa sa iyong gawain. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God, na malakaran namin, Panginoon, na kung ano man po ang gusto mong gawin namin sa buhay namin, Lord, ikaw ang siyang mangunguna, Panginoon, at hindi kami, Panginoon. Kagustuhan mo, kaparaanan mo ang siyang masunod sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at hindi kami, Lord God. Sapagkat, Panginoon, hindi kami ang pumili sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang pumili sa amin. Naway maging karapat-dapat kami hanggang sa huli, Panginoon, ng aming buhay. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik mo, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord. Walang hanggang pasasalamat sa pagpapatawad mo at patuloy na paglinis sa lahat ng mga kasalanan namin, Panginoon. Patuloy mo pong gabayan ang buhay ng bawat isa, Lord God. Patuloy ka manguna, patuloy ka maging sentro ng buhay namin, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Maraming salamat po sa lahat. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po. Amen. Amen. Praise God. Sa buhay mo po, Sister Annalyn, sa mensahe po no, na ibinaba ng ating Panginoon sa pamagitan po ng iyong buhay. At ayan, patuloy ka po na pagpalain nawa ng ating Panginoon at patuloy ka po nawa niya na gagamitin